Isa ka question, gikan kang Jervy Robin Paterno. Ano siya, Ma'am Miriel, do you partner and offer your services sa community, ma'am? For example, with 4-H. Because naami sa urban, ma'am, and hopefully, ma-introduce sa mga youth ang kanang mga practices nga inyong gi-share po. Just let us know po if we need to submit proposal or naaba mo'y separate session for this. Yes, we are happy to hear that, no? We are still looking up a beneficiary partner. So kung asa mo kato na distrito or munisipyo, please duol mo sa atong mga Magro office or City Agriculture's office, then mag-letter intent mo what is anong gusto nyong intervention like community establishment. So, letter of intent nyo lang po, i-address nyo po sa aming Regional Executive Director, and then, magpa-endorse po tayo sa partner LGU natin, the Magro Office. So, mag-review ta sa itong partner LGU, Magro or City Agri. And then, kung kanjod, pwede mo bisita rin no, sa itong main office. So, willing me to support and guide you kung saan mga step-by-step pagkuha sa itong mga intervention sa DA. All right. So, Moto Jervy, no? And of course, anytime, pwede ka maka-email po, maka-chat sa NUPAP National Facebook page. We have a Facebook page, the National Urban or NUPAP Region 11. So, very active, no? Kung naaki mga question in pangutan or mga question sa usamong imuhang gusto na makuha na intervention sa DA NUPAP, please, ayaw hesitate na mag-utana dyan kayo. Tubaga po niya. Yes. So, mga ka-agri, dili ta mag-ulaw-ulaw, no? So, na-mention ni Ma'am Miriel, doon mo sa inyong tagsa-tagsa ka mga municipal or city agriculture office, kay sila ang amuang counterpart din ha sa inyong lungsod. And, of course, mga servants, meaning we are here to help mga ka-agri. So, na-mention po ni Jervy, Ma'am Miriel, mga teknolohiya nga gina-introduce sa NUPAP. Unsa ba ni nga mga teknolohiya, Ma'am? Yes, pwede ta maka-provide og hydroponic system, NFT. Ganyan. Greenhouse with hydroponics, rooftop gardening. So, pwede ta makahatag, request na dyan ta, hatag ta kay kami sa NUPAP, nakahatag na tanon, establish na tapon sa atong mga City Agriculture's office. And also we have sa academy, sa DURSO, Davao Oriental State University, and hopefully po sa USEP, we are targeting USEP to establish also greenhouse with hydroponics. Alright, so nakita ninyo karon mga ka-agri sa inyong screen, mauna ang mga nagkalahi-lahi nga mga teknolohiya, urban technologies nga gina-introduce sa ato. Indoor farming. Indoor farming. Yes, isa po na pwede ta maka-provide for indoor farming. Kung na-mention ni mo, Madam Miriel, nga mga teknolohiya nga naakaroon sa Davao Oriental State University, bali nag-ongoing to siya? Yes, nag-function na siya? Yes, we have a first cropping last year, naka-harvest na ta, and then ongoing na po ang ilahang production no sa lettuce. And then if ever they are master in lettuce production, lalo sa hydroponics, they are plano po no na magkuan og mga herbs, other high value crops na pwede na to itanom sa greenhouse with hydroponics. All right. And dindot kaayo nga kato si Jervy, sa 4-H na ito, Ma'am Miriel, daghan-daghan po nag-adapt na sa inyong mga 4-H. Yes, ang 4-H, so we are encouraging 4-H na letter of intent, request. Labaw na tong gusto jud mag-establish into community kay isa jud sa pinaka-kuan namo karon na need na to no mag-partnership with the 4-H. Yes. So far wala pa tay kuan. So hopefully si Sir Jervy na siya to ang first 4-H na beneficiary under the NUPAP. So looking forward for you, sir. Yes. And of course, we want to highlight usab mga notable partnerships sa NUPAP, Ma'am Miriel. No, I know na na-mention na nimo ganina, but for our audiences, makita ninyo karon sa screen ang mga notable partnerships, Ma'am Miriel. Yes, we have the HAPAG kay BBM. Ito is in partnership with the ILG, yung gulian sa barangay. Yes. So every barangay must have the gulian sa barangay. So muna siya no ang ato ang partnership with HAPAG with BBM, Community Garden, also the Learning Education Rehabilitation Center, and the LDST, then Bucor. I-highlight na ko si Bucor kay
si Bucor is isa sa pinaka-successful and ongoing nato na project karon labaw na sa Dapitol sa Duhali. So we have ongoing project establishment of greenhouse with hydroponics, and then naatay season-long vegetable urban production na training dito. So last month, this month lang ta nag-start. So naana sila sa preparation, seedling preparation. So hopefully by May maka-harvest festival ta no, and then kanimang good na tumong under sa ato ang Bucor is after nila makagawas sila isa sa mga mahibawan nila ba na tanong sila maski wala syempre once na nata sa PDL siguro less ang ilahang kuan, so mahimo nilang income generating ang pagtanom, paggulay, yan. So dili jud sila murag mawad-an og uhog, so naadyoy maski magtanom sila makakwarta sila ato. So isa na no then other techniques sa pagtanom nga na matun-an nato in partnership pud na sa tuang Allied Botanical, sila ato ang speaker in production, and also na atay mga training agenda ana no crop protection, so partnership with our regional crop protection, so sa mga bag-ong pamaagi biocon control application sa mga organic na pamaraan sa pestidio, so nga nato sa promotion Japan sa organic, and also marketing anak po na po tay na i-discuss sila paano ba mapanindot ang ilahang product po, diba na kung gulay, packaging, yan. Gusto mo balik, Ma'am Riel, katong imong giingon nga sa Bureau of Corrections nato nga kanang partnership mo. So bali ang nagulayan dito ang ato ang mga PDL. Yes, ato PDL is 50 to 60 PDL sa ato ang target na gikandakan o training sila. So ano lang harvest? Ang harvest ana is counterparting with the Bucor. So na ay 25%, 75% sa ila and 25% sa Bucor. So kung sa tong abot, naapod kay Bucor, naapod dito sa PDN. Okay. And tama yun mong ingon, no? It's a sad reality nga once makagawas na sila, murag less ang opportunity and the discrimination of the society is there. Mo nang nindot yun nga nakabalo sila nga di man day kailangan nga mga empleyo mag-empleado because naging ang diskriminasyon. So pwede man day sila nga mag-farm kung ano sila yuta, go into urban mag-containerize sila. So part of this ang containerized gardening po. Bluan sila, mas wala sila area, magtanong sila ani gamay lang na space or magkaang-kaang lang sila, makaproduce sila, and then naligyan nila ang ilang abot. Ilang produce. So na makita ninyo karon sa screen mga ka-agri kining unsa ni gulayan sa barangay, Ma'am Riel, kumusta ang inyong implementasyon niini? Yes, ongoing Japon ang ato ang support sa gulayan sa barangay, no. Still last year and this year we have targeted 150 barangay. So hopefully tanan na tong barangay sa Davao Region, not only an urban but a very urban na mga barangay maka-establish jud ta og community garden, which is ang focus sa barangay ang naana ang production. So di lang naara sa DE ba. So pag naana dito ang barangay, like makaproduce sila like seed banking, naanay seeds dito. Ang main mga focus nato is naapod sila, pwede sila mag-seed banking, which is ang seeds pwede na dito mga sa barangay para ihatag sa atong community. So kaya dili man pud ang DE, no, always available jud ang seeds. So that's why we are promoting na available ta mag seed banking. Gani. And nindot kaayo nga mapadayon, Ma'am Riel, 2 years usab na amin na interview sa barangay Dumoy. Yung ingon ang barangay captain dito nga nindot kaayo kay ang na-harvest sa community garden sa barangay, gipalit siya sa barangay, kunya mo po ilahang gipanghatag during ilahang mga nutrition mga program nila, mga outreach program, or katong naay mga malnourished yung mga bata mo ilang katong mga gulay nga giproduce nila gibalik gyapon sa komunidad. Una yung pinaka-nindot no na ato ang nahimo, no, na mao jud ang pinaka-purpose jud na mahatag jud sa ato ang community na available jud permente. So ang gulayan po sa paaralan still ongoing.
mo jud kay malnourished man gud ang kinakahagit jud dara. Yes. Mapatambok jud nato atong mga bata no. So kanang paggulayan hibaw-an sa bata na ma-promote sa ilaha na lami day ang gulay. Kay mostly sa itong mga bata karon Process na. yes, processed fast food. Hmm. So isa jud na no na dapat ibutang nato sa school na unsaon pagtanom, unsaon paghimo sa ilang pagkaon. Na may bawka nila asa gikan unsay nutritious makuha sa gulay. So magsugod jud ta ibutang sa ato ang mga bata na ingana ka importante ang gulay. That's why we're supporting gulayan sa paaralan always. In partnership po sa ato pinaka-active na DepEd. Department of Education. And of course, tinuod yun yung gingon, Ma'am Miriel, lahi ra yun ang kalami sa ato ang mga gulay. Kung hindi kan yun sa imuhang Yes. backyard, ganang ito na ito kahagon, ikaw ang nagtanong, lahi ra yun ang kalami. So, muna isa sa itong ginapromote po sa itong mga kabataan-unan. So, Ma'am Miriel, pwede ba nato isa-isa usab sa itong mga nagatanaw, nagapaminaw karon kung asa ba ang mga nagkalay-lahi nga mga sites sa NUPAP dinhi sa atong rehiyon para makita usab dinyo mga agri basig ingon mo na sige ra discuss dinhi nya wala. Oo. So dati mga active partners no LGU Labaw is Mati City. So sa Mati City na atay tulo ka established dara ng greenhouse with hydroponics. So kana siya no na atay kababaihan RIC partners na association and also naapot ang mga youth kabataan na mo sila ang nag-facilitate or nagkuan dyan, nagtanom sa greenhouse na established sa Dahican, sa Badas, and sa Matijod na sentro. So, muna, isa sa mga kuan nato, no? So, makahibawan sila ba? Unsa jud pagtanong pinaagi ang hydroponics, yan na. Then, next, naapot ta sa Tagum City. So, kani siya. So, naapot na yung mga youth, kasagaran po ang nagatanom and then usa ang process sa lettuce and then nagtanom po ni sila mga herbs and also mga spices under sa hydroponics. Kung saan ito makita, Madam Miriel, sa itong screen, mauna siya ang hydroponics. Yes po, kana siya is nag-try sila og onion production, mga herbs, mga basil. So, pwede din siya sa hydroponics, yung mga basil herbs. And then lettuce, yan. So, pwede siya na di lang lettuce, spices, ano. Saan siya running water ang bali? Yes, NFT, nutrition techniques, nutrition film technique, yes. The NFT, muna ito ang provision no, na hydroponics sa ito ang partner LGU sa Tagum City. Yes. And also, we have garden sa City of Samar. So, still ongoing po ni siya. So, kung sa po itong mga partner na ito, mga other agency, dili lang sa City Agriculture or other na mga agency na gusto jud nila po sa mga employees bitaw nila, pwede ta makasupport. Yes, pwede ta makasupport nila no na kalingawan sa itong mga employees, government employees na magkatanom sila at the same time, mag-produce po sila pagkaon. While nagatrabaho and then stress reliever while nagatanom, di ba? Stress reliever man dyan na magtanong ka, dili kay ta kon sa mga trabaho, at least lingaw-lingaw. Gani mo, gani mo kaubanan dere, inisihan na og si April, nagbalak na ni nga. Siguro mag-gardening daw din sa kuan sa office siguro. Yes, yun na yung plan ng Department of Agriculture. So, hopefully, no, maka-establish po sa ang tubangan. We are planning na maka-establish na greenhouse with hydroponics. Malipay gid sa April. So, sa April, dyan sana nga to ang official na mag-maintain. Volunteer na. And, dugang today diri, Ma'am Miriel, no, isa ka komentaryo din sa tong live. Actually, Ma'am Miriel, isa jud sa mga challenges sa urban farming kay ang pag-source og healthy nga yuta. Kay ang ginabaligya ron kay coco peat then mixed with rice hull, wala jud real soil nga baligya. Ingani manggod no, it's reality na dili wala na jud kay tay kanang makita jud na very kanang limpyo ba, kanang dili siya na contaminated. So kung makapalit man lang tano og mga coco wire or mga lupa, then dili ta sure sa source ani limpyo ba ni siya o dili. Ato siyang kuanon sanitize or kuan kay mo naman jud na naman good dili man gud ta ingon jud na
quality na lupa, sure jud ta. So kita na lang maghimo. So ato siyang i-sanitize before natutamnan, which is ipainit ba nato 24 hours or 2 days or 3 days. Painit na to or lutuan na to nga to ang mga coco choir, lutuon. One of the practice sa ato ang naatay farmer no katong atong successful and also gawad sa kanumis si Ma'am Kagape si Padabo. Successful green hydroponics lettuce siya. Ang iyahang pinaka-practice is ginaluto niya ang iyang coco choir sa iyang hydroponics. Kay dugay naman siya trial and error. And then nakita niya no, na adyo prompting problema nganong mag-yellowish nganong dili gamay payat. So dito din niya nakita na ay something contaminated na adyo hugaw or something sa iyang coco choir. So pagluto niya, dugay niya giluto jud, gilapuan, giluto niya, I think giluto niya 6 hours ang iyang coco choir before niya gitamnan or gibutang dito sa iyang hydroponics. Nakita niya tambok, walay mga nag-yellowing, sumuto yung problema niya, problema siyang solution, kaya hindi ba niyang solution. So, siya nga yung gigamit na murang pating medium. So, coco choir dyan. So, isa dyan na is lutoon mo, para mamatay dyan itong mga microorganism na dili maayos. Dili maayos. Nakulbaan ko ganina, kay pag ingon ni mong lapuaan, nabi na ko ang lapuaan. First time na ako nadugog mo, Maria. Yes, lapuan. Kung ginagmay, kung tinerize lang nga to ang pwede nato siya lapuan, sanitize, mabukalan tubig, lapo nato sa lupa, then paraplin i-stay sa nato, then to make sure lang dyan, mamatay itong mga pagkain. Matingala mo ang ato ang mga tanong, tingala mo na, nalata ang liso, ma'am. Tubo. Kasi na-enjoy something sa inyong lupa. Na-enjoy na dili maayo. Fungus ba dira? So, isa mag-yakap, isa mo na. Anong pislitin, muna ako mga term. Dili ka pislitin. Wag tayong mag-spray ng mga inorganic na pesticide. Kasi, I'm against sa ating mga inorganic. Yeah. But, kung ginagmay manggod, mas better, kita na itong magtanaw lang, no? I-check yun na itong mga tanong morning and afternoon. Kaya matingani mo, nanong naglukot-lukot na dira, nagatago na ang mga dangan dira. So, pagwalin na to na, kaya na mag-uyuban, o siya maayong i-spray, dili ka mag-spray. Tanawa, i-check ang imuhang tanong. Kung panggala, kung 5 tulo, kaya ra na to natanawon. But kung itanyan na itong storyahan, yes. Yeah. Tama gid na. Actually, base po sa ang Regional Crop Protection Center, ingon gid sila ang paggamit og inorganic nga mga chemicals, Ma'am, last resort na gidaw na. Yes, kung uncontrollable na ang infestation. Kung makaya na to, lang. Pero kung gusto na jud and then mahigo ko na nga to ang financial we will apply mo na siya. So, sa to, tirisin, pislitin. O, diba? Abi na kung daw, ganina, pag una na kung kadungog mo na, sa manitambal, bagay niya. Yes, unay mga tambal na to, na mga physical injuries sa mga dangan. Alright. So, makita ko sa ninyo, mga agri sa inyong screen karon. Naapunin mo yung kining greenhouse, Ma'am Miriel, no? Gahatagtag mga greenhouse pod, Ma'am Miriel. Ang greenhouse, no, kay isa mang good ni siya para makontrol ng mga climate change, sobrang ulan, and also mga insect pests na musulod sa ato ang mga gulay. Then, kani siya, maglinggot jud ang production sa ato ang mga high-valued na mga crops like lettuce, mga leafy vegetables. So, isa jud na. So, we are promoting greenhouse sa ato mga peri-urbans na pati mga areas na siyempre, nindot manggod ang quality sa imuhang production, nindot pod ang kuha or income ana. So, muna atong pinaka sa mga greenhouse.